Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pamagat ng sikat na kanta ng global girl group na Cat's Eye, ipinangalan sa isang sanggol. Aspin na namataang sumusunod sa amo niyang pari sa isang misa, pinusuan ng netizens. Dalawang bata na naglalako ng yema at basahan sa albay, hinangaan online. Mga driver na pilitang umupo sa bubong ng sasakyan dahil sa matinding baha sa Quezon City. Pinay nurse sa United Kingdom nakaranas ng racial discrimination mula sa mag-asawang banyaga. Dalawang influencer sinalpok ng SUV sa gitna ng kanilang food vlog sa isang restaurant sa Houston, Texas. At sa trending showbiz balita, SB19 kabilang sa performer sa 2025 Asia Artist Awards sa Taiwan. At RC Munoz, Finlex ang natanggap na autograph mula kay BTS Jungkook. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa na Deezer HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na handang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, matunog ngayon sa international music scene ang rising global girl group na Cat's Eye dahil sa kanilang unique, catchy at all-out performances on stage. Higit pa rito kasama ring nagniningning bilang miyembro at leader ng grupo ang ating kababayan na si Sofia La Forteza. Kaya naman, dumating pa sa punto na ang sanggol na tampok sa ating susunod na kwento inspired pa sa kanta ng girl group. Bakit kaya? Alamin yan sa aking ulat. Hindi na bago sa Pilipinas ang mga tila dinog show na pangalan ng mga sanggol. May mga hinango mula sa karakter ng isang sikat na mobile game. May ipinangalan mismo sa COVID-19 at may inspired naman mula sa isang sumisikat na kanta. Baby Norly Najeru. Yan nga ang pangalan ng isang bagong binyag na sanggol batay sa kumakalat ngayong picture sa social media. Makikita rito ang baptismal tarpaulin kung saan winelcome ang paslit sa mundo ng mga Kristiyano noong July 26. At kung ikaw ay fan ng rising global girl group na Cat's Eye, wag nang magtaka dahil ito ay legit. Hango kasi ang pangalan ni Baby sa kanilang hit song na Norly. Ang netizens tuloy, kani-kanila ring banat at napa-congratulations gang-gang na lang kay Baby Norly. Kung may isang salita raw na tutukoy kay Baby, ano pa nga ba? Di Norly. Kasi ayon nga sa kanta, batay sa Merriam-Webster's Dictionary, ang Norly ay isang slang na termino na nangangahulugang masama, challenging at kadiri. Pero pwede rin itong tumukoy sa mga bagay na maangas at mahusay. Nirelease ng Cat's Eye ang kantang Norly nitong April 2025. Tumatayong leader ng grupo ang 22-year-old Filipina standout na si Sofia La Forteza. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang aspin sa Las Piñas ang pinusuan sa social media. Bukod kasi sa pagdalo nito sa misa, kasama rin ito sa entrance procession. Kwento na ilang netizens, ang naturang aso ay alaga talaga ng pari na tumatakas para lamang sama ng kanyang amo sa kanyang mga misa. Kilalanin ng Good Shepherd na si Max sa trending report ni James Galange.
Likas na para sa mga Pinoy ang pagiging relihiyoso dahil sa impluwensya ng kultura at tradisyon. Pero ganun din pala ang mga fur baby. Isang aspin kasi ang pinusuan ng netizens na namataang hindi lang basta dumalo sa misa, kundi sumama pa sa entrance procession ng pari. Bansag ng mga netizen, ito raw ay isang tunay na halimbawa ng The Good Shepherd. Bagay na sakto sa pangalan din ng naturang simbahan, ang The Good Shepherd Parish na matatagpuan sa Las Piñas City. Kilalanin si Max ang tinuguriang isa sa mga resident dog ng parokya na siyang pagmamayari mismo ng pari ng simbahan na si Father Gerson. Kwento ng ilang netizens na sobrang kulit ni Max siya na mismong tumatakas para lamang sama ng kanyang amo sa misa. Habang ang mas nakakabilib, alam ni Max kung saan siya hihinto at saan siya pupwesto sa loob ng simbahan. Hirit naman iba pang netizens, baka na-reincarnate bilang aso si Max na dati raw umunong naglilingkod din sa simbahan. Samantala, kasabay rin itong panawagan na dapat ay maging ganito ang lahat ng simbahan sa mga hayop na ayon sa karamihan ay kahit ang mga fur baby ay tinuturing ding mga anak ng Diyos. Humakot ng naturang video ng halos 900,000 views at mahigit 80,000 reactions sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa panahon na ang mata ng publiko ay nakatuon ngayon sa lavish lifestyle ng mga anak ng mga korap na politiko, ang mga kwento ng mga normal na mamamayan na lumalaban ng patas sa buhay ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa. Gaya na lamang ng kwento ng isang netizen tungkol sa dalawang bata na naglalako ng yema at basahan na lagi niyang nadadatnang kumakain sa isang pansitan sa isang bayan sa Albay. Ang kahangahangang kwento ng dalawa, ihahatid ni Rose Babiera. Mainit na usapin ngayon sa social media ang lavish lifestyle o ang labis na karangyaan na nararanasan ng ilang mga anak ng politiko. Sa mga lumitaw kasi na issue patungkol sa korupsyon sangkot ang mga nakaupo sa posisyon, ang nagiging tampulan ng kritisismo ng publiko ay ang insensitivity o kawalan ng kamalayan ng mga anak ng korap sa pinanggagalingan ng pera na kanilang ginagamit sa kanilang mga luho. Habang ang mga nagbabayad ng buwis ay doble kayod para lamang kumita ng sapat o madalas, kulang para lamang sustentuhan ang araw-araw na pangangailangan. Kaya naman sa gitna ng ganitong klimang politikal, ang mga kwento ng mga normal na mamamayan na lumalaban ng patas sa buhay ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa. Gaya na lamang ng kwento ng dalawang batang ito na isinalaysay ng isang netizen. Ayon kay Hanalita, higit 1 taon na siyang nagtatrabaho sa isang sikat na pansitan sa Albay. Araw-araw niya raw nakakatagpo ang dalawang batang ito na naglalako ng yema o kaya minsan ay basahan. At araw-araw, walang mintis ay inaalok at binebentahan din siya ng dalawa. Ang hinangaan ni Hana sa araw-araw niyang nakakasama ang mga musmos na kumayod. Hindi niya raw kailan nasaksihan na nanlamang ito sa kahit na sino man. Kung minsan, makikihingi raw ito ng isang basong tubig sa mga staff sa pansitan at saka babalik na sa paglalako. Hindi raw kailanman nang hingi o humirit ng libre ang mga bata mula sa tindahan. At sa mga pagkakataon na aalokin silang pakainin ni Hana, ay todo tanggi pa raw ito. Hindi napigilan ni Hana na ihambing ito sa mga korap na politiko at sa mga pamilya nito na nakikinabang sa korupsyon. Aniya, sa murang edad ay napipilitang kumayod ang mga musmos na ito. Pero kahit pa mahirap, ay patuloy naman silang lumalaban ng patas at malinis. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sunod-sunod nang nakakaranas ang ilang bahagi ng Pilipinas ng tuloy-tuloy na pagulan, dulot ng habagat. At kasabay nito, ang matagal ng sakit sa ulo ng mga Pilipino na mainit na usapin ngayon na pagbaha. Ang ilang driver nga na ito sa Quezon City na pilitang umupo sa bubong ng kanilang mga sasakyan matapos lumubog sa tubig dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Ang video nakuha mismo sa bubong ng sasakyan. Panoorin sa report ni Millie Borja. Napilitang umupo sa bubong ng kanilang mga sasakyan ng ilang driver matapos lumubog sa baha ang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Kasama sa mga na-stranded si Vince Abellanida, kasama ang iba pang mga motorista
ay napilitang maghintay sa itaas ng kanilang mga sasakyan sa gitna ng malubhang pagbaha sa isang gasoline station sa nasabing lugar. Makikita sa video ang mga sasakyan na nakahinto habang halos gabewang na ang tubig sa kalsada matapos ang sunod-sunod na pagbuhos ng malakas na ulan. Ang asawa ni Vince na si Kate Abellanida ang nag-upload ng video sa Facebook na agad namang nag-viral. Ang Pilipinas kasamang ilang bansa sa Timog Silangang Asya ay papasok na sa panahon ng taunang habagat na karaniwang dulot ay matinding init at biglang pagbuhos ng ulan. Ngunit ang mababang lokasyon, mahinang drainage system at mabilis na urbanization ay nagpapalala sa peligro ng pagbaha. Sa kabilang banda, inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na sumailalim sa buong audit ang lahat ng flood control projects. Kasama rito ang pagkakaroon ng lifestyle check sa mga opisyal at ang paglabas ng mga detalye ng mga proyekto sa publiko. Kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon ang hindi bababa sa 15 contractors na nakakuha ng pinagsamang budget na umabot sa 545 billion pesos para sa mga programa ng flood control. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, imbis na sanang masayang araw ay tila hindi magandang karanasan pa ang tumambad sa ating kababayang Pinay nurse sa England. Habang sinusulit kasi ang holiday doon kasama ang kanyang anak at mga magulang, ay nakaranas ito ng diskriminasyon mula sa mag-asawang British na nag-ugat lamang ng pakiusapan nito ang mag-asawa na kontrolin ng kanilang aso na tinatahulan ang kanyang anak. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Isang Pinay nurse sa England ang nakaranas ng hindi lang verbal abuse, kung hindi pananakit din mula sa isang UK couple sa isang park kung saan namamasyal sila ng kanilang anak at magulang. Nagtatrabaho bilang nurse si Apple Merhouse sa National Health Service at dahil holiday nung araw na iyon ay namasyal ito kasama ang kanyang 11 at 6-year-old anak at magulang sa Manor Health Park sa Halifax. Doon nakasabay nila ang grupo ng mga dog walkers kung saan hindi naging komportable ang kanyang anak dahil hinabol siya umano at tinatahulan ng aso na mag-asawang banyaga. Dito na nagsalita si Apple na kung hindi nila kayang kontrolin ang kanilang alaga ay wag na lang sana tanggalin ito sa leash o tali. Hindi nakinig dito ang lalaking asawa at nagsimula na magsalita ng mga tirada laban sa Pinay nurse. Nagtuloy-tuloy pa ang kanilang pagtatalo hanggang sa hilahin ng babaeng asawa ang kanyang buhok at hindi na rin napigilan ni Apple na tulakin na rin ito. Kinailangan namang dalhin sa emergency room si Apple na nagdamo ng pulled rib at pasa sa kanyang kamay. Para sa kanya, eye-opener daw ito na umiiral pa rin ang racism at diskriminasyon sa naturang bansa. Samantala, ayon sa ilang news outlets sa UK, naaresto na umano ang mag-asawang nanakit sa Pinay nurse para sa alleged racially aggravated assault. Nagpabot naman ng pasasalamat si Apple para sa mga sumuporta sa kanya at nagbigay ng kanilang mensahe matapos ang insidente. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, food vlog turned nightmare. Tila yan ang nangyari sa dalawang influencer na ito sa Houston, Texas sa Amerika habang sila'y nagvo-vlog sa isang restaurant. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang food review content ay nakuhanan ang hindi inaasang pangyayari nang bigla silang salpukin ng isang SUV. Ang buong pangyayari tutukan sa report ni Rovic Manuel. Nabulabog ang masaya sanang food vlog ng dalawang influencer na ito sa isang restaurant sa Houston, Texas sa Amerika. Sa gitna kasi ng kanilang pagkain ay ang saktong pagbangga naman ng isang SUV sa kanilang pwesto ng naturang restaurant. Kita sa uploaded video ni Nina Santiago at Patrick Blackwood sa kanilang YouTube channel na Unrated X-Files ang lakas ng pagsalpok ng SUV kung saan nagtalsika ng mga basag na salamin at nahulog pa sa upuan ng isa sa kanila. Cheers, my boy. Boom. Agad naman na dinala sa ospital ang couple influencer kung saan nagtamo ng mga sugat sa muka at iba pang parte ng katawan na kailangang tahiin. Sa kabutihang palad ay wala namang ibang nadamay sa nangyaring insidente at patuloy naman na nagpapagaling ang dalawa sa ospital. I have glass all over my body.
Ayon sa Harris County Sheriff Office, ang akala daw ng babaeng driver ng SUV na nakalagay sa park ang kaniyang sasakyan, ngunit nagtuloy-tuloy ang andar nito nang tanggalin niya ang pagkakatapak sa brake at sumalpok sa glass wall ng restaurant. Samantala muli naman nagbukas ang naturang restaurant na nabangga at patuloy na tinitingnan ng gastos na aabutin para sa repair ng mga nasira. Nakilala sila Nina at Patrick dahil sa kanilang food reviews contents online sa iba't ibang restaurants na kanilang pinupuntahan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, #Pinoy Pride sa Asia Artist Awards. Sa ikalawang pagkakataon kasi magpapasiklab sa AAA stage ang P-Pop Kings na SB19. At heto naman, ang nagpasa na all sa BTS ARMYs. Yan ay matapos i-share ng aktres na si RC Munoz ang natanggap na autograph mula sa isang miyembro ng Bangtan Boys. Ang detalye sa magiging performance ng SB19 sa Taiwan at kung sino ang BTS member na nakapirma sa naturang card, ihahatid ni Showbiz Angel. 2 taon mula nang magtanghal sa Asia Artist Awards na ginanap sa Pinas, muling magpapasiklab sa AAA stage ang P-Pop Kings SB19. And this time sa Kaohsiung National Stadium naman sa Taiwan para sa Akon Festival ng AAA. Bukod nga sa mahalima, kabilang din sa December 7 lineup ang K-pop group Gravity at Kickflip. Taong 2023 nasungkit na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin ang titulong Best Artist at Hot Trend Awards sa AAA. Magulita na kamakailan lang inanunsyo ng mahalima na bilang pagdiriwang ng kanilang 7th anniversary, kasado ng Fest Zone sa October 26 sa The Big Dome in collaboration with the world-acclaimed Filipino fashion designer Francis Libiran, hatid ang isang matinding fashion and music experience sa 18. Samantala, sa iba pang balita, Sana All at How to Be You po. Yan ang hirit ng ARMY sa fans ng K-pop supergroup BTS sa flex na card ni RC Munoz. Ang aktres kasi nakatanggap lang naman ng autograph mula sa youngest member ng Bangtan Boys na si Jungkook. Dito, makikita rin mo yung kasulat na Ramona na siyang real name ng aktres. May ilan nga rin nag-request ng story time kung paano raw nakatanggap si RC ng autograph mula kay Golden Maknae. Kamakailan nga lang nag-celebrate ng 28th birthday ang K-pop star at kasabay niyan may post din si RC dedicated kay JK, kalaki pang isang video compilation ng kanyang mga panonood ng BTS concert. Bukod kay RC Munoz, ilan pa sa mga local celeb na certified ARMY ay sina Lea Salonga, Vice Ganda, Jed Madela, Megan Young, Winwin Marquez at Shaira Diaz. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.